Maligayang ika-negatibo 24 na kaawan. Anshao, naway kahabaan ang iyong buhay tulad ng langit. Ako ang bahala sa party na yon. Ang bait-bait ni Anshe. Bigyan mo ako ng bote. Bote. Tara, bakit mo pinupuno ng ganyan? Tara, inom tayo. Sabay-sabay. Ising tage para kay Anshao. Tara, Anshao. Lan, nandiyan KBA? Labas na, inom tayo. Lan, nandiyan KBA? Ano ba yan? Umalis ka dyan. Salamat, bunso. Eight. Hinalikan mo ako kanina. Pananagutan mo yan. Hindi kaya first time mo to. Sino nagsabi? Ikaw ang first time. Marunong ka bang humalik? Halik. Ganito, yan. Nasaan ang pera? Ano itsura ng babae? Mga kasama, ako ang bagong acting director ng Encounter Group. Yalan. At tunay na anak ni Gian Zian. Sa pagkakaalam ko, isa lang ang anak ni Boss An. At taparating na. Ikaf, anong klasen anak ka? Ito ang test ko at ni Gian Zian. Pakipasa nga po. Nawala ako noong bata pa ako at kamakailan lang ako hinanap ng aking ama. Maganda ang relasyon ng aking mga magulang at ngayon. Siguro nasa isla sa Europa sila nagbabakasyon. Kaya pansamantalang ipinagkatiwala sa akin ang kumpanya. Ito ang authorization letter. Kahit ganun, dapat si Anshao mismo ang Magmamanage ng kumpanya. Siyempre, gusto ko rin na magkasama kami ng kapatid ko sa pamamahala. Pero mga kasama, sa tingin nyo ba kaya niya? Simula nung mag-adult si Anshao, hindi na siya pumapasok sa kumpanya. Baka nga talaga. Pasensya na mga kasama, nahuli ako. Sino ka? Kumusta? Ako ang ate mo. Yelan.
Kaya totoo palang lumaki siya sa orphanage. At palagi siyang dinadalaw ng mga magulang ko. At tinutulungan. Oo, bakan ga talaga at Montag siya. Walang katwiran. Kung talagang anak siya, bakit hindi na lang siya direktang dinala ng mga magulang ko sa bahay? Naisip ko rin yan, possible kaya. Anak siya sa labas ng tatay mo? Nahihiya ang tatay mo sa inyo, kaya ayaw niyang aminin. Eh bakit ngayon na lang siya dinala rito? Dahil ayaw mong pamahalaan ang negosyo. Gusto mo lang ang iyong. Brand, wala na ring magawa ang tatay mo. Balita ko umuwi na ang ate mo. Sa bahay, bumalik ka na at tingnan mo. Hoy, ilalagay ko. Diyan na lang, kunin ko na mamaya. Nako, ano ba iniisip ko? Bahala ka. Ingat ka, bunso. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Anong pinagtatawa mo? Bunso, ano nang kinakabahan ka? Hindi ako kinakabahan, ako lang. Hindi lang ako sanay na may estranghero sa bahay. Tigil na ang pagtawa. Ang bunso ko pala, napaka-inosente. Ewan, natatakot lang ako baka masyadong nakakaakit para sa'yo. Sige, hindi na kita bibiruin. Sa susunod, tandaan mo. Magbihis ka muna bago lumabas. Bahay ko to, gusto ko kung paano ako magbihis. Naiintindihan ko, nakita lang tayong magkapatid. Gusto mong maging bukas ang loob. Pero, hindi naman kailangang maging bukas ang katawan. Sino na gustong maging bukas sa'yo? Sasabihin ko sa'yo. Balang araw, palalayasin kita sa bahay na to, Denny. Talagang nakakaakit, bunso. Yelan, sobra ka na. Paano ako nagkakaroon ng masamang iniisip sa ate ko? Hindi pwede, matulog na ako. Bakit sa panaginip ko siya pa rin? Hindi pwede at ko siya. Hindi ako magpapadala sa'yo, Denny. Ate, huwag kang matakot kapag may masamang nangyari, suotin mo ito. Ito ang magic prop ko, kayang itaboy ang lahat ng masasamang pangyayari. Walang magic sa mundo, hindi merong magic. Tuwing sinusuot ko ito kapag natutulog. Maganda ang panaginip ko, may makukulay na ilaw. At malalaking strawberry, basta suotin mo lang ito. Mawawala ang lahat ng masasama. May hilig ka palang mangtsismis. Nako, trabaho ko ito. Sa tingin ng batikang abogado kong ito, may problema ka. Ano ba ng problema? Magkapatid tayo.
Peke lang, yon. Seriously, hindi Montag talaga isipin? Medio simple si an, may konting attitude. Pero okay naman siya, ang pinakaimportante. Inosente pa siyang bata, pwede mo siyang turuan. Ayon sa gusto mo. Di ko alam kung inosente siya. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi na siya bata. Paano mo nalaman? Oh no. Hindi mo na ba sinubukan? Kailan yon? Yilo na talagang ikaw. Aksidente lang yon. Aksidente, bago pa kayo nagkakilala. Hindi ba siya yangwan, nightstand na? Kumagat sa lemo mo. Naku, alam ba niya? Lasing siya nung gabing yon, di niya ako nakilala. Hoy, dumating na aso mo. Kapatid ko. Hoy, Ate, Fede Montag beng sundu ihn sie an? Lasing sia. saan? Sige na, sige na. Di niya alam to. Okay, good night. Ang dami kong nainom pero miss ko pa rin siya. Yelan. Tawagan mo siya para sa akin. Ete, dumating ka na. Nahuli ako ng tatay ko. Hinapawin na ako. Siya na bahala sa'yo. Alis na ako, alagaan mo siya. Anyang. Eh, nandito ka na. Anyang. Bitawan mo. Ayoko. Gusto kitang yakapin. Maraming tao dito. Umuwi muna tayo. Tumayo ka ng maayos. Behave. Tara na. Ang bagal mo. Halika na. Ang bait mo, ate. Hoy, Oi, gising ka na ba? walang kwenta. Sumakit ang ulo ko sa sobrang inom, alam mo naman yan. Hindi ka ba ginawa ng masama ng ate mo kagabi? Anong ibig mong sabihin? Agabi, tinawagan ko ang ate mo para sunduin ka. Hindi Montag ba alam? Bakit hindi mo na lang ako iniwan sa bar magdamag? Agabi, lasing ka at palagi mong sinisigaw ang pangalan ng ate mo. Mabuti naman ang intensyon ko, di ba? Sabihin mo. Talaga bang ate ko siya? Madali lang yan. Kunin mo lang ang buhok niya at magpadnates. Tapos na. Make sense. Pupunta ako ngayon. Ang linis, wala namang buhok. Ay. Anong ginagawa mo dito? Dati, dito ako naglalaro. Hinahanap ko ang cartridge. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Linggo ngayon. Yeah.
Ano? May problema sa mga produkto ng kumpanya. Kailangan nating pumunta. Ako na ang magmamaneho, magbihis ka. Alaynan. Ano na ang gagawin? Kahapong PA tayo nakshek. Ano na ang nangyayari? Ang hirap mong makausap sa deal na to. Bukas na dapat ang delivery, pero ngayon, dahil may mali sa silk fabric na dapat gamitin. Kailangang madili. Wala nang saysayang pag-uusap, mag-isip na lang tayo ng solusyon. Hoy, Boss Zhang, ako nga. Listen, sige, salamat. Wala na. Tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Kanina habang tumatawag ka, nandito rin ang dalawang supervisor. Sa WeChat group, sinabi nilang naayos na rin sa kanila. Alaynan. Parang milagro. Ate ka ba talaga? Dapat kong alagaan ang ate ko. Ang tigas ng mukha mo. Tigilan mo ang kakulitan, kakain ka ba? Kung hindi, itatapon ko na. Sakto, gutom ako, tikman ko. Eight. Kumain ng buhok. Hindi magandang ugali. Boss Su, ang pagkikita natin ngayon. Ang problema sa order na 200 milyon, salamat sa tulong mo. Ano ba yan? Negosyo lang, ang importante ay perpehong benepisyo. Tama ba? Tama ba? Boss Su, ang ate ko ngayon. Hindi masyadong maganda ang pakiramdam. Hindi makakainom ng marami. Ako na lang ang inom para sa kanya. Anyang. Boss Su. Bigyan mo naman ako ng mukha. Inom tayo ng isa. Si. Ako na muna. Anyang, konti lang ang inumin mo ngayon. Halos naayos na ang order. Huwag kang mag-alala. Malakas ako sa alak. Sa susunod, akin na ang ganitong mga okasyon. Tara mga boss. Ako muna ang inom, ngayon lang tayo unang nagkita. At sana ay maganda ang ating pakikipagtulungan. Sige, ako na muna. Xiao Yi. Boss Su. Boss Su, inom pa ako para sa inyo. Bata pa, patawarin mo na. Lulunurin ko na. Umupo ka ng maayos. Eight. Ang ganda mo. Mukhang lasing na talaga. Anyang, magising ka. Sana hindi ka nalang tunay na ate ko. Good night.
Naku Boss Ye, ang lakas ng benta ng ating produkto ngayon. Salamat sa iyo. Hindi naman, salamat sa inyong lahat. Sa suporta sa Encounter. Ang totoo, ang pagbabago ng produkto ngayon ay ideya ng kapatid kong si Anyang. Hindi ko inakala na si Young Master An ay may ganitong foresight. Sa hinaharap, ang Encounter ay may inyong magkapatid na magkasamang malakas. Hindi matatantya ang kinabukasan. Salamat sa inyong dalawang boss, tiyak na lalago pa ang encounter. Sa hinaharap magkasama tayong kikita, tara, inom. Inom. Pasensya na, sandali lang. Talagang mabuti mong ate, ang pagbabago ng produkto, ang ganitong merito. Ibinigay mo sa akin. Pareho lang, ang kapatid ko rin ay laging nag-aalaga sa akin. Ano yan? Wala, natapilok lang ako. Sundan kita pa uwi, halika. Ano yan? Yung babae nung gabing yon. At ko yon. Yung babaeng nakasama ko nung gabing yon, ate ko pala. Nakakadiri. Yelan, walang hiya ka. Bago tayo naging magkapatid, nagkita na ba tayo? Anyang, anong kalokohan yan? Tattoo. Nakita ko na. Anyang, ako. Huwag mo akong tawagin ganyan. Kilala mo na ba ako noon pa? Hindi. Hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Ang akin lang. Nahihiya akong sabihin. Tahimik mo lang akong tinatawag na kapatid. Hindi ka ba kahit konting nandidiri? Hayop ako. Hayop na nakipagtalik sa sariling kapatid. Heiß. Young Master An, hindi ka ba kasama? Masama ang pakiramdam niya ngayon. Mukhang masama rin ang pakiramdam mo. Okay ka lang? Pag-usapan muna natin yung importante. Paano na yung disenyo ng produkto ngayong quarter? Hindi pa ako dumadating, nag-uusap na kayo. Bossen, di ba masama ang pakiramdam mo? Senior, okay ka lang? Kung masama ang pakiramdam mo, huwag mong pilitin. Pag-isipan nating mabuti sa budget ng marketing department. Para sa second quarter, parang imposible ang malaking collaboration. Parang imposible. Boss Ye, huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat para makontrol ang budget. Chen Jiehe. Alamin mo kung sino ang boss mo. Paumann hin, Boss An. Bilang CEO ng Encounter, sana bago kumilos ang lahat. Isipin muna ang panganib at benepisyo. Huwag gumawa ng bagay na mas malaki ang nawala kaysa nakuha. Pag-usapan natin mamaya. Ako. Akala ko umuwi ka na. Umuwi na ako. Ang kumpanya, mapupunta na sa ate ko, di ba? Hindi ko ibig sabihin yun. Boss Ye, parang sumasakit ang tiyan mo. Kaya nag-order ako ng lugaw para sa'yo. At gamo sa tiyan. Hindi na kailangan, luma na tong sakit ko. Mas dapat kang makingat. Itiyakin kong inumin mo ang gamot. Chen Jiehe.
Ang ate kong sinungaling bagay sa'yo na isang tangang sunod-sunuran. Talagang swak. Ang tanong ko lang kapag nalaman mo ang totoo niya. Kaya mo pa bang maging sunod-sunuran? Anyang, paano mo nasabi yan kay Bossy? Mabuti ang intensyon ko sa pagpapaalala sa'yo. Ang ate ko ay isang swindler. May kakaibang hilig pa. Gusto niya ng malaswa. Si Director Chen pala ay kapareho rin ng hilig. Anyang, sobra ka na. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa pagtatalik mo sa iyong sariling kapatid. May paliwanag ako. Anong paliwanag? Nasasarapan ka sa incest, di ba? Anyang, Simula pa lang nang hanapin mo ako, plano mo na to, di ba? Gusto mong makita akong masiraan ng ulo sa katotohanan. At saka mo ako luluhuran. hindi totoo yan. Bahala na. Kahit anong sabihin ko ngayon, huli na ang lahat. Aalis na ako sa lalong madaling panahon. Hindi na kita gagambalain pa. CJ, umalis ka na. Layas, umalis ka sa pamilyaan. Ayaw na kitang makita. Ano tong nangyayari? Gusto kong malaman ngayon. Tulad ng nakikita mo. Hindi ako ang tunay mong ate. Sa pagitan nating dalawa, walang kadugo-dugo. Alam ba ito ng mga magulang ko? Sino ka talaga? Ako ay ampo ng iyong mga magulang. Yung ganay test mo at ni Papa. Pek yon. Ang tulungan kang maipasa ang encounter ay ang mission ko. Mission, Ako ay instrumentong hinir ng iyong mga magulang. Gusto ng tito at tita na mas ko ang competitive spirit mo. Ituturo ko sa iyo kung paano pamahalaan ang kumpanya. Maging karapat-dapat na tagapagmana. ang pagtulog mo sa akin ay parte rin ng misyon mo. Aksidente lang yon. Aksidente. Nagkataon lang. Nagkataon na nasa iisang bar tayo nung birthday ko. Nagkataon lang. Nagkataon na nasa iisang hotel tayo. Nagkataon lang. Pumasok ka sa kwarto ko. Pagkatapos, nawala na sa kontrol ang lahat. Ikaw na babaeng hindi man lang kumikibo sa stock market crash. Sasabihin mo sa akin na nawala sa kontrol. Hindi na ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo. Yalan. Isa kang mandaraya na gagawin ang lahat. Para lang makamit ang gusto mo. Tao rin ako. May nararamdaman din ako. Ibig mong sabihin, love at first sight. Hindi mo napigilan ang sarili mo. Pasensya na. Aminado ako, una kong nilapitan ka para sa misyon. Pero sa panahong magkasama tayo, totoong-totoo ang lahat ng nararamdaman ko sa'yo.
Kung lahat ng to ay base lang sa misyon mo, anong saysay noon? CJ, gawin natin ang gusto mo. Aalis na ako sa pamilyaan sa lalong madaling panahon. Aalis sa encounter. Aalis sa'yo. Tapos na ang misyon, alis ka na lang basta. Anong tingin mo sa akin? CJ. CJ. Ngayon na. Sa lalong madaling panahon. Lumayas ka sa buhay ko. Lumayas ka. Boss Ye, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Malita, miyawibi kayo niyang masteren? Wala kang pakialam. Pwede ka munang pumunta sa bahay ko. Hindi na, makakahanap ako ng matutuluyan. Pero sugat na ang paa mo. Paano ka pupunta? Hayaan mo na lang akong ihatid kita sa hotel. Pasensya na sa abala. Nandito na. Salamat. Walang anuman, basta okay ka lang. Magandang gabi. Magandang gabi. Yilon, Sa huli, akin ka rin. Ano? Resignation letter. Aabutin ko ng 1 linggo para maayos ang lahat ng trabaho. At saka aalis. Bahala ka. Walang pumipigil sa'yo. Aayusin ko pa rin ang trabaho. May professional ethics pa rin ako. Kung wala nang ibang usapin, lumabas ka na. Ayokong makita ka. Paano siya basta-basta na lang aalis? Ako ang nagpapaalis sa kanya. Pero mayong umalis na siya, ako. Bakit di man lang ako masaya? Naku, di kaya tututu, peano nangyari? Hey naku, halikat tingnan niyo. Si Yilon, tu. Di ako makapaniwala. Hindi ka panipaniwala. Diyos ka o, grabe, tu. Di kaya ito yung kilala nating. Boss Ye? Mukhang ang Ice Queen may wild side din pala. Sino bang nagsasabing hindi? Ano? Wala na ba kayong trabaho? Saan galing yung litrato? Dahil alam Boss Ye, SA Company Group Chat. Kumakalat na, tiningnan lang namin, wala kaming ibang intensyon.
Anyang, ano ba ang ibig mong sabihin? Anong problema? Alam mo sa sarili mo, sino pa ba may gawa ng litrato kundi ikaw? Litrato? Anong litrato? Ano? Kung kaya mong gawin, huwag kang matakot mapikturan. Anyang, gago ka talaga. Kung hindi naman kayo magkapatid ni Yelan, Hindi ba maganda yun? sabihin mo sa kanya, gusto mo siya. Young Master An. Ete, dumating ka rin. Lasing na ko, bakit di mo ko tinitigilan? Ate, baka dapat dalhin mo na lang siya pabalik. Talagang hindi mo siya kayang bitawan. Eight. Huwag kang aalis, pwede ba? Hindi ako ang ate mo. Gago. Si Yelan. Isa siyang gago. Bakit siya gago? Niloko niya ako. Ayaw mo sa kanya. Parang hindi ko kayang mawala siya. Amoy mo parang ate ko. Eight. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Magiging mabait ako. Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Mahal kita. Sino ang mahal mo? Ikaw. Kung ganoon, magbihis ka ng maayos. Okay na ba ito? Anyang. Pagising mo, magsisisi ka. Hindi. Kung ikaw, hindi ako magsisisi.
Kagabi, ikaw ang naghatid sa akin pauwi. Kuya, kagabi hanggang hating gabi ako umiinom. Sino iyon? Hindi ba tayo magkasamang umiinom? Siyempre, may isang magandang babae ang naghatid sa iyo pauwi. Sino? Yung ano. Sandali, tatawag ako mamaya. Inatawag ako ng tatay ko. May sakit ka ba? Xiaomi. Ikaw ang naghatid sa akin kahapon. Oo, ako. Walang anuman. Akala ko, Ano ang akala mo, Senpai? wala. Kain na tayo ng agahan. May trabaho pa tayo mamaya. Senpai, yang scandal ni Boss Yi Eseba. Kumakalat na sa opisina, masama ang epekto. Nagpapahinga lang siya sa bar. Ano ang problema? Walang problema. Hoy, Lanlan, napanood mo na ba ang balita ngayon? Ano ba? Yung kapatid Montag, kasama yung babeng may issue, nasa headline. Tamang edad na siya, normal lang magkaroon ng relasyon. Pero kahapon lang ba? Huwag mo sabihin sa kanya na nagkita tayo kagabi. Sige, sana talagang ma-appreciate na ito. Hindi ko kailangan ng appreciation niya. Ayokong maging pabigat sa tito at tita. Dating magkapatid sa eskwelahan, ngayon ay magsing ibigan. Anyang, nagkamali ako sa'yo. Hindi pa umalis? Tiisin mo na lang ng ilang araw. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na tayo magkikita. Yelan, ikaw. Pwede bang? Pwede bang takpan mo muna bago pumasok? Anyang. Kanino ako tumulog, wala kang pakialam. Matanda ka na ba o nagsiselos? Uminom ka ng beer, mas gagaan pakiramdam mo. Hindi ako umiinom sa oras ng trabaho. Boss Ye, alam kong stress ka sa trabaho. Kung may problema ka, pwede mo akong lapitan. Salamat. Huwag kang mahiya sa akin, Lanlan. Alam mo, ang nararamdaman ko sa'yo. Tama na. Hinto na to. Lanlan, Huwag mo akong tawaging ganyan. pwede bang bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Kami lang ay boss at empleyado at malapit na akong umalis sa encounters. Ano ang sinasabi Montag? Si Anyang ay hindi pa handa. Paano ang encounters kung alis ka? Kaya nanianyang ang sarili niya. Ang susunod na mangyayari depende na sa kanyang pagsisikap. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Ipaparamdam ko sa'yo ang halaga ng pagtanggi mo sa akin. Ang galing mo naman, ate. Ang bilis mo makahanap ng kapalit. Ano, dapat bang masaya ako?
Dapat bang masaya ako? Gusto ko lang malaman kung bakit mo ako niloko. May kasalanan ba ako? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong mag-resign, hindi mo na ako makikita. Bahala ka. Pumunta ka saan mo gusto. Boss Ye, Boss An, may problema. Ano ba yung pagmamadali mo? Bumagsak ang stocks ng encounters, malapit nang bumaba sa 1-0. Paano nangyari ito? Hindi alam kung sino ang nagkalat ng sismis. Sinasabi na hindi kayo magkasundo ni Boss An at nag-agawan. Sa kontrol ng kumpanya, Magkapatid na nag-away, malaking krisis sa pagmamana ng kumpanya. patuloy na bumababa ang presyo ng stocks. Alamin kung sino ang nagkalat ng balita. Walang katotohanan ito. Hayaan mo silang magkalat. Mag-book ka ng mamahaling restaurant. I-reserve mo para sa gabi. Siege. Ikaw. Anong balak mo? Kakain tayo. At para tumaas ulit ang presyo ng stocks ng Hemi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pabulaanan ang chismis. Sa pagkain na ito, Siyempre, hindi lang ito. Bukas ang bibig. Para hindi masira ang presyo ng stocks ng Hemi, simula ngayon. Sa harap ng iba, magkapatid pa rin tayo. Pag-uwi, pwede tayong maging estranghero. Ito ba? Boss Ye. Hemi, may kailangan ka ba? Sabi ng product department, may bagong produkto ngayon. Gusto nilang. Tingnan mo sa sample room. CJ, Kuya, Xiaomi. meron ng alumni party sa school mamayang gabi. Gusto mo bang sumama? Alumni party. Oo, Bakit hindi ako inimbita? kasi alam nilang magkasama tayo sa isang kumpanya. Kaya pinasabi na lang sa akin, kung pupunta ka. Pwede bang sumabay ako sa sasakyan mo? Boss Ye, pwede mo bang bigyan ng day off si Boss An? Gusto ko siyang isama sa alumni party. siyempre pwede. CJ. Ang bait mo talaga ate. Ipagkakatiwala ko sa inyo ang kumpanya. Yun. Ganun pa rin ba ang ibig sabihin? May tao ba? May tao ba sa labas? May tao ba? Walang sasaklolo sa iyo. Yelan. Tapos na ang lahat. Siyempre naman, sinado ko agad pagpasok niya. Si Yelan, walang takot sa lahat, maliban sa dilim. Dinagdagan ko pa ng konting pampagulo. AME, araw-araw siyang nakadikit sa senior, kaya hindi ako makalapit. Kahit kailan, walang pagkakataon para kay senior. Mamaya, ikaw na ang magiging bayani para sa kanya, para sa susunod. Sumunod na lang siya sa'yo, at huwag nang mang-agaw ng senior ko. Ano ba ang sabi mo sa boss? Isang araw na akong hindi nakakita sa kanya.
Para sa meeting sa product department, matagal na talaga, tatanungin ko. CJ, Senior, pwede na ba tayong umalis? CJ, Hindi lumabas si Bossy ngayong araw. ano? Nasaan ang sample room? Nasa basement 2. Senior. Nawawala kayo ng ate ko, si Xiaomi. Pumunta ka na lang mag-isa sa alumni meeting. Yelan. Eight. Senior. Na-overwrite ang CCTE kahapon. Pero pag na-restore, makikita. Ange lumabas sa panahon iyon. Si Chen Yahe lang. Yang Masterin, hinahanap Montag ako? Chen Jiahe. Bakit mo ikinulong si Bossy? Yang Masterin, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gusto mo ba ng ebidensya? Anong ebidensya? Ebidensya na ikaw ang nagkulong kay Bossy. Chen Jiahe. Binabalaan kita. Hanggat nandito ako sa kumpanyang ito, walang makakapagsamantala sa ate ko. Pinagbigyan ka ni Bossy dahil matagal na kayong makakilala. Kaya hindi niya kayang tanggalin ka, pero ako, kaya ko. Awesome. Huwag kang magdaldalan. Sa loob ng isang linggo, gusto kong makita ang resignation letter mo, ngayon, lumabas ka. Hindi ka rin magiging maayos. Bossy, uyan na, ito ay para sa iyo. Inihanda ko ang kape, huwag mong kalimutang inumin. Salamat. Alis na muna ako, hanggang bukas. Ngayon, sisirain ko talaga ang buhay mo at alisin kita sa buhay ni Kuya, para tuluyan kang mawala. Yilon, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa akin? Anyang, bitawan mo siya. Hindi mo pa alam kung ano ang itsura ng ate mo sa kama. Makikita mo na rin. Marami pa akong mga bagay tungkol sa kanya. Lahat iyon ay kusang niyang pinayagan. Kung ayaw mo magka-problema, burahin mo lahat yon. Kung hindi kita patatawarin. Hindi ako magpapakumbaba. Wala akong pakialam. Gusto mo akong tanggalin? At ipagbawal ako sa industriya? Wala na akong pag-asa. Wala sa inyo ang makakatakas. Anyang, sino ang may gawa nito sa iyo? Ako mismo ang gumawa. Anyang, Gusto mo pa bang maging ate ko?
Kapag kaya mo nang maging independente, hindi na kita ituturing na ate. Hindi na ako magpapakita sa buhay mo. Kaya ikaw, malapit ka nang mawala sa akin. Namimiss mo na ba ako? Anyang, mahal kita. Pwede mo bang ulitin? Anyang, mahal kita. Ganito pala ang gusto mo. Ano bang sinasabi mo? Ito si Xiao Yu, pinayagan ko siyang. Ang cute mo talaga. Siyempre naman, cute ako. Anong balak mo? Tawagin mo akong ate. Tandaan mo. Ito ay para sa'yo, ate. Siyempre, pananagutan kita. Pero may isa akong kondisyon. Sa publiko, magkapatid pa rin tayo. Gusto mong makipag-date sa kapatid ko? Hindi ka ba natatakot na malaman ng lahat na hindi tayo tunay na magkapatid? Hindi ba ito makakaapekto sa negosyo ng kumpanya? Hindi naman ganoon ka-fragile ang relasyon natin. Ipinagkatiwala sa akin ng mga magulang mo ang kumpanya. Ayokong may mangyaring masama sa panahon ko. Sana maintindihan mo. Sa harap ng iba, pwede kitang tawaging ate. Pero pag wala sila, Asawa. Pasok na ako, kuya. ang bilis mong magbago ng ugali. Lalaki, KBA? Hindi mo pa magawa ang simpleng bagay na to. Sino pa namang mag-akala na yung tangang senior mo ang makakasira? Dapat nga, binigyan mo rin siya ng pampatulog. Anyang, bakit lagi niyang binabantayan SI Yilon? Hindi lang sila magkapatid. Young Senior MO. At ang babaeng yon, ang wild ng laro nila. Anong sinasabi mo? Mayroon akong bagay na pwedeng sirain ang reputasyon nila. Dahil sa senior mo, nakulong ako ng ilang araw. Ngayon, sira na ang pangalan ko sa industriya. Hirap na akong makahanap ng trabaho. Kailangan mong tulungan akong pagbayarin siya. HMP. Deal.
Bosye, kumakalat na ang sismis tungkol sa'yo. Asa kapatid mong lalaki. Masamang-masama ito para sa kumpanya, kailangan mong umalis. Oo nga, kakabanggong lang ng stockpreis. Tapos ganito pa ang iskandalo ninyong dalawa. Apektado na ang imahe ng kumpanya. Kung ang pag-alis ko ang solusyon, handang-handa akong umalis. Hindi ako. Hintayin mong matapos ko. Sa totoo lang, ang pag-alis ko ay hindi magiging solusyon. Lalo lang paigtingin ang chismis ang mga haka-haka. At babagsak ang tiwala ng mga customer sa encounters. Totoo na hindi ako tunay na kapatid ni Anyang. Si Tito Anatita, mahigit 20 taon na ang nakalipas, ay palihim na tumulong sa aming orphanage. Bukod sa akin, marami pang bata ang kanilang tinulungan. Nakapagtapos ng pag-aaral, nakahanap ng matatag na trabaho. At nagkaroon ng bagong buhay. Kaya't mayroon akong dose-dosenang kapatid na hindi kadugo. Tama. Pero paano naman yung litrato? Photoshop lang yon, malalaman din ng pulisya. Kung sino ang gumawa ng peking litrato. Pagdating ng panahon, gagamitin natin ang official account ng Encounters para maglabas ng legal notice. Mga kasama, kahit na hindi kami magkadugo ni Elan, pero ang kontribusyon niya sa kumpanya ay hindi matatawaran. At lahat tayo ay nakakita nito. Kung sa oras na ito, hahayaan nating umalis siya, baka mawalan ng loob ang lahat. Boss Anat Bosye, hindi namin sinasadya na pahirapan kayo. Pero paano kung pagkatapos ng IR, hindi pa rin tumaas ang presyo ng stocks? Kasama ko si Elan sa hirap at ginhawa. Kung hindi tumaas ang presyo ng stocks, papaalamin ko ang mga magulang ko para humanap ng bagong CA. Bakit ka pa nandito sa ganitong oras, nagbabasa ng resume? Kailangan kong maghanda. Anong paghahanda? Ang papalit sa akin bilang si... Tiyak na malalampasan natin ang krisis na ito. Hindi na kailangan ng plan niya. Hindi lang tayo dalawa ang may-ari ng kumpanya, marami pa. Ang mga shareholders at empleyado. Dapat nating isipin ang pinakamalala. Sabi ko na, anuman ang mangyari, magkasama tayong haharap. Anyang, ang tanga mo talaga. Kung nasa tabi mo lang ako, gusto kong maging tanga habang buhay. Senyor, ako ay nadala ng mga maling tsismis. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang mga hindi totoong balita. At nagsabi ng mga masasakit na salita. HME. Ang mga litreto ni Bossy sa bar, ikaw rin ang nagpadala. Sa grupo ng kumpanya, di ba? Hindi, senyor, talagang naloko ako. Kung alam ko lang na may problema ang mga litretong iyon, hindi ko ipapadala, maniwala ka sa akin. Hemi, inamin na ni Chen Jiahe. Ikaw ang kanyang kasabwat. Wala akong nagawang masama sa iyo. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Ang tagal kong nagsumikap para lang makatayo sa tabi mo. Pero ang mga mata niya, ikaw lang ang nakikita. Bakit? Anong brand ka ng plastic bag ang yabang mo? May iya ka ba? Alam mo ba ang lugar mo? Ayoko nang makipag-usap sa iyo, nasa daan na. Ang mga pulis, maghintay ka sa kulungan. Ang bilis mo ah. Kailan kayo naging magkasama, hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi pa ba nahahanda? Si Chen Jiahe at Hemi, nasaan na sila? Nakapag-report na sa pulis, hinuli na sila, hindi na sila. Makakagalaw pa. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon, par? Pakiramdam. Ayos lang. Makipagrelasyon sa taong gusto mo. Ang sarap pala ng pakiramdam.
Ang ibig kong sabihin, sa ganoong aspeto, Ano? ayaw mo bang kontrolin ang dominante mong ate? Sinong nagsabing hindi ko kaya? Listen ka. Ako'y tunay na. At killer. Sigurado ka? Warning lang ha, maraming experience ang ate, baka sakali. Kapag hindi ka na niya gusto, itatapon ka niya agad. Abe. Merienda muna o ako muna? Oy, bakit nagbago ka? Nag-research ako, ang personality mo ay dominant type. Ang pinakabagay sa'yo ay yung sunod-sunuran lang. Kaya hindi pwedeng sumalungat. So pakiusap, pwedeng bumalik ka na lang sa dating mayabang. Na si Ann, CJ. Gusto mo ba, ate? sagutin mo ang tawag. Mamaya na. Sagutin mo. Tatay ko. Hi, Daddy. Yang, anong nangyari sa'yo? O wala naman. Ang pula ng mukha mo, akala ko nilalagnat ka. Mainit lang, mainit. Okay. Buti naman kung hindi sakit. Unga pala, nasaan ang ate Montag? At ko. Nasa kabilang kwarto, tawagin mo. 8. Tawag ni Daddy. Tito. Tite. Tito. Daddy oh. Mainit ka rin? Hindi naman, kanina lang kasi nagmadali akong pumunta dito. Okay lang. Maayos naman po, Daddy. Kailan ka ba uwi? Okay naman. Naalala ko bigla, ano? Uwi na ang parents ko next month. Uwi na si Tito at Tita. Sawa na raw sila sa Iceland, gusto na nilang kumain ng hotpot. Eto namang matanda, bigla-bigla na lang. Kaya simula ngayon, kailangan nating mag-ingat. Bakit? Isipin mo, uuwi na si Tito, tapos makikita niya tayong magkasama. Iisipin nila, ninakaw ko ang sarili kong bahay. Bagay naman tayo, wala namang masama kung magkarelasyon tayo. Pag-isipan muna natin, hindi ko pa alam kung paano sasabihin sa kanila. Sige, sundin kita. Yang. Tatay, nanay, bakit bigla na lang kayo uwi? Nakibiro ka ba? Tumawag ako ng maaga, pero hindi sinabing ngayon. May tinatago ka ba sa amin? Wala naman. Miss na miss lang kayo ni Yang Yang. Kahapon pa lang sinabi niya, gusto na niyang makita kayo agad. Oo anak ka o, miss na rin kita. Bakit kayo nagbakasyon? Nag-enjoy pa? Tapos iwan sa akin ang gulo sa panat. Ano ba? Wala kasing signal SA Northern Europe. Hey naku, hindi naman ako naglalaro lang, Zaka. Malaki naman ang nakuha mo. Maganda ang naging pagkikita ninyo. Anak, ang galing mo. Mukhang maaga kang makakapagmana sa akin.
Naghirap din si Lanlan, kakadating lang sa bahay ng An. Tapos kailangan pang bumalik para alagaan si Yang Yang. Hindi naman mahirap nanay kahit wala ako. Kaya rin naman ni Yang Yang. Narinig ko, may tsismis kayo? Eh, Wala yan, mawawala rin yan pagkalipas ng ilang araw. Ay naku, sismis lang yan, hindi naman sila. Hindi naman talaga sila magkakarelasyon. Sige, sabihin ko sa'yo. Ang dami kong nabili sa biyehe. 8. Miss na miss kita. dahan-dahan ka. Hindi kita lolokohin, may sasabihin ako sa'yo. Tayo. Pwede na ba tayong mag-public? Lesa, ito. Kung hindi tayo mag-public, pipilitin ako ng nanay ko na mag-blind date. Gusto mo ba pumunta? Siyempre hindi. Pero kung hindi ako pupunta, pipilitin nila ako. Tingnan mo, nasa tamang edad na ako para magpakasal. Mag-blind date, magpakasal, magkaanak. Normal lang yun, di ba? Normal lang yun. Kaya kailangan nating mag-public para masabi ko sa kanila. Magpapakasal tayo. Pag-isipan ko muna ang pag-public. Ngayon, gawin natin ang ibang bagay. Batang lalaki. Para lang iwasan ang blind date. Alis ka na ba ng bahay? Tatay, sinabi ko na sa'yo, may gusto na ako. Huwag na kayong mag-arrange ng blind date para sa akin ni nanay. Ilang taon mo nang ginagamit ang dahilan na yan, sabi ko sa iyo. Ngayon, pupunta ka man o hindi, kailangan mong pumunta. Ngayon, talagang may gusto ako. Naku anak, kailan pa ito nangyari? Hindi ka magandang lokohin ni nanay. Anong pamilya ang babae? Maganda ba Asia? Ang gusto ko ay... Yalan. Lon pala. Si Lanlan, hindi sang-ayon si nanay. Lanlan, hindi ka pwedeng patakas ng patakas. Ano naman kung ipakilala ninyo ang relasyon ninyo? Si Tito An naman ay hindi ganoong hindi naiintindihan. At saka, kung patuloy kayong magtatago. Hindi patas kay Anyang. Alam ko, ang utang na loob ko kay Tito An at Titaan, hindi ko mababayaran sa buong buhay ko. Natatakot ako baka hindi sila sang-ayon. At mahirapan si Anyang. Natatakot din ako. Kapag naipublik ang relasyon namin, magkakaroon ng krisis ang kumpanya. Natatakot. Natatakot din ako. Baka hindi kami magtagal ni Anyang. Hindi pwedeng dahil takot ka, hindi mo susubukan. Ang dami ninyong pinagdaanan ni Anyang. Hindi ba sapat yon para maniwala ka sa nararamdaman ninyo? Lakasan mo ang loob mo, baka ito na ang happy ending. 8. Ate, mahal kita. Sa susunod, ako na ang bahala sa ganitong sitwasyon habang nandito ako sa kumpanya. Walang makakapagsamantala sa ate ko. Anyang, mahal kita. Lanlan, subukan mong maniwala sa kanya. Naniniwala ako sa kanya, matagal na pala. Siya ay tapat, mainit ang puso. Parang maliit na araw. Ang taong mahal ko ay nakatayo sa liwanag. Sa mga darating na araw, lalakad ako patungo sa liwanag. Lanlan. Hindi sang-ayon ang nanay ni Lanlan. Bakit? Mabait naman si Lanlan. Hindi ka alam? Kaya nga lalo akong hindi sang-ayon sa inyo. Na magkasama. Nanay, ibig sabihin ba nito ay ayaw mo sa akin? Ang ibig sabihin ng nanay mo ay, ang pinagmulan ni Lanlan ay, talagang. Ano ang nangyari sa pinagmulan ni Lanlan? Noong bata pa si Yelan, hindi magkasundo ang kanyang mga magulang. Minsan, sobrang away nila, pinatay ng tatay niya ang nanay niya. Pagkatapos, nagpakamatay siya. Pagkatapos, pumunta si Lanlan sa ampunan. Alam kong hindi madali ang buhay ni Lanlan. Dahil dito, lalo kong gustong protektahan siya. Upang maging masaya siya sa hinaharap. Yang, hindi ka ayaw ng nanay mo. Hindi rin naman ayaw ng nanay mo kay Lanlan. Pero tingnan mo, may ganito siyang karanasan sa pag-ibig. Talagang magiging maingat siya sa kasal naman. Hindi rin naman siya siguradong maniniwala. At saka ikaw, palaging naglalaro lang, ang nanay ay, Nanay, ipinapangako ko, gagamitin ko ang buong puso ko. Para kay Lanlan.
magiging mabuti ako sa kanya. Para maalala niya na anuman ang mangyari, nandito lang ako para sa kanya. Yang. Kung ganoon ka katatag, hindi na kami tutol. Pero sasabihin ko sa iyo, kapag pinili mo na, dapat ituloy-tuloy mo. Alam na, tatay. Ipapakita ko sa aking mga gawa na maniniwala si Yelan sa akin. Maniniwala siya sa ating hinaharap. Lumaki na ang batang ito. Sa totoo lang. Bago ko siya nakilala, hindi ko naisip na magpapakasal. Pero nang makilala ko siya, hindi ko na naisip ang iba. Sige, basta masaya ka, susuportahan ka namin ni tatay. Sigurado yan. Kapag suot mo ito, ang mga hindi masaya ay mawawala na lahat. Kapag malungkot ka, hanapin mo ako. Nandito lang ako para sa iyo, gamit ang aking masayang mahika, para mawala ang iyong mga luha. Palang. Ikaw pala ang taong gusto ko. Yelan. Naalala ko na lahat. Alam kong medyo corny pero ayokong makipaghiwalay sa'yo. Anyang, tumayo ka muna. Lumaki ako sa orphanage. Alam ko. Alam kong palagi kang kulang sa kapanatagan. Sa labas, mukha kang matatag pero sa loob, malambot ang puso mo, di ba? Alam kong matapang at malaya ka. Alam ko rin na hindi pa ako ganap na mature o perpekto. Pero mamahalin kita habang buhay. Sasamahan kita hanggang sa huling hininga ko. Yelan. Gusto kitang bigyan ng tahanan, pwede ba? Kung maayos ang lahat, magpakasal na tayo ngayon. Kung hindi, okay lang kahit sa susunod pa. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pakakasalan mo ba ako? Gusto ko.